Kabadong malala. Kukuha tayo ng bib. Medyo na late tayo ng punta. Hindi na rin ako natulog. Kasi gusto ko din matulog kanina. Hindi na rin ako makatulog. So wala din tayong tulog mula kagabi lang. Basta inaasahan ko may sasakyan namang sasalo sa akin, di ba? Kaya wag niya akong iiwan. Doon na lang po. 110. Okay. Thank you. Pardilla. Pardilla, ano pong pinalagay niyo sa shirt? Eds. Eto po. Okay na ito, ma'am? Apo. Okay na lang sa akin. Sige na, bye-bye. Love you. Love you. Nahanap na ako. Kasi akala niya yata uuwi din ako ngayong gabi. Yun lang. Yun lang yung expectation ko sa sarili ko. Sigurado matindi yung uphill, yung mamayang pataas. Hindi ko siya nilulook forward. Sana pumantay siya mamaya. Kulang nata ng grasa yung tuhod ko. Feeling ko kulang ako sa training. Dahil kakagaling ko lang din sa marathon last month. So parang feeling ko kulang. Pero kailangan natin siyang tapusin today. Pero ang goal dapat matapos natin 8 hours. Yun ang goal. Pero kung hindi ma-reach, okay lang basta matapos. Woo! Time check, 12:28. Kilometer 10. 50 more to go. Chill muna. Slow pacing. Kasi mahaba-haba pang lakbay. Kailangan mag-feeling confident. O, diba? Talagang hydration. Time check, 2:09, kilometer 20. Nagsisimula na mamitig lahat ng pwedeng mamitig. Gusto ko na ding umiyak, pero mamaya na lang. Sakit na. Sana umabot tayo sa cut-off. Yun lang, sana makuha ko yung medal kahit hindi makuha yung target time. Baka hindi umabot sa cut-off, walang medal, sayang. Gosh, it's 4 o'clock in the morning. Feeling ko, ETA natin, 10 o'clock, 10 hours, I hope. Pero I think hindi naman ako yung huling-huli.
Basta matapos ko lang within cut-off, masaya na ako. Hindi ko na maramdaman yung tuhod ko. Inaantok na din ako. Yun yung mahirap eh. Malagkit lang tsaka mabigat. Tsaka madulas. Sana hindi umulan pataas. Parang uphill na ito, no? The best is yet to come. Woo! Dahil pinangako niyong malapit na, naniwala ko sa pangako na hindi pala totoo. Ang ganda na nung upo ko doon sa waiting shed. Oo! Time check, magna 9:30. 9:30 ba yung lumabas? We stopped at kilometer 50.5. Di na tayo abot sa 14 hours na cut-off time. Plus, sobrang init na. Nandito kami sa Cavite. Sobrang tirik na nung araw. Masakit na sa balat. At pagod, puyat, fatigue. Better to stop. Kesa feeling ko, pag tinuloy ko kasi hanggang doon, since paahon pa, injury tayo kinabukasan. So, I think it's wise to stop na. Sad, nakakalungkot kasi 10 kilometer, pero yung 10 kilometer na yon ay hell. Kasi sobrang tarik pa nung aakyatin. Pero, okay lang, paghahandaan na lang ulit next year or maybe sa ibang ultramarathon this year, babalik tayo na, sabi ko nga, pero next year na talaga kasi meron pa tayong mga naka-line up na races na mas priority. So, masaya and kahit papano, kahit hindi ko naman siya natapos, kahit hindi ko nakuha, parang fulfilling na rin naman kasi more than 42 kilometer alone is already an ultramarathon. So, meron na rin namang mga category na 50 kilometers. So, happy na rin naman ako sa result.